Pa-U-turn ng kotseng niya nang salpukin ng humaharurot na motorsiklo. Tumilapon ng rider na walang helmet. Agad siyang nakatayo. Wasak ang unahan ng kotse pero ligtas ang driver. Nangyari ang disgrasya sa Malasiki, Pangasinan. Nagkaayos din ang dalawang panik. Dahil umano sa illegal recruitment at paniningin ng daang-libong piso na processing fee, ipinasara ng Department of Migrant Workers ang isang visa consultancy agency sa Cebu City at Language Learning Center sa Mandaue. May report si Katrina Son. Nasayangan, sir. Ang pangarap sanang makapagtrabaho sa Japan ng mga mag-aaral na ito sa isang Japanese Learning Center sa Mandaue City. Naging bangungot. Sinalakay ng Department of Migrant Workers ang Learning Center dahil sangkot umano sa illegal recruitment. Ayon kay DMW Secretary Hans Leo Kakdak, nangangako ang Learning Center na magbibigay ng trabaho kapag natapos ng mga biktima ang mandatory training program, bago umano sila i-refer sa isang partner agency. Hanggang 100,000 piso umano ang hinihinging processing fee ng Learning Center. Installment man, sir. More than 10K. You are all victims. You're all innocent as far as we are concerned. So do not worry. However, we need to stop this illegal practice of the training center. Nangako ang DMW na tutulungan ng mga biktima. Babawiin daw ng Mandaue City LGU ang permit ng Learning Center. Maharap sa asunto ang may-ari at manager ng Learning Center. Sa Cebu City naman, ipinasara ng DMW ang isang visa consultancy agency na anilay walang lisensya para mag-recruit at mag-deploy abroad ng mga manggagawang Pinoy. Nag-aalok umano ang agency ng mga trabaho sa Amerika, Finland at Dubai na may malalaki umanong sweldo. Hanggang 300,000 piso ang processing fee na hinihingi nito sa mga kliyente. Tumanggi namang magbigay ng pahayag ang katiwala ng consultancy service. Katrina Son, GMA News. Nagwala at pilit na nanlaban ng isang Amerikanong inaresto sa Angeles, Pampanga. What's my warrant for? I didn't do anything. Kill me right now. I don't want to go to your jail. And just kill me. Todo tanggi at nakipagtalo pa sa mga pulis ang dayuhan. Kinasuhan ng suspect ng child abuse at paglabas sa Safe Spaces Act o Bawal Bastos Law. Nadiskubre rin sa kanyang cellphone ang mga malalaswang litrato at video ng mga estudyante at mga senior citizen na nabiktima umano niya. Nakikipag-ugnay na ang pulisya sa Bureau of Immigration para alamin ang kanyang estado sa Pilipinas. Tumangging magbigay ng pahayag ang suspect. May pag-iingat ngayon sa Canada sa gitna ng ulat doon ng 17 nasangkot sa modus na baggage tag switching o mga bagaheng nagpapalit at nabibistong may droga. Ganyan daw ang nangyari sa isang Canadian citizen na noong isang taon ay nahuli sa Pilipinas pero pinalaya. Kung paano yan may iwasan, alamin sa report ni Von Aquino. Todo tanggi ang babaeng pasaherong ito na isa sa 2 galing Canada na sa ulat ng GMA News noong July 2025 ay inaresto dahil sa milyong-milyong pisong umano'y syabong nakita sa mga maletang nakapangalan sa kanila. Nung lumabas sa conveyor belt, may tag yung luggage. Yung tag na nakita, it was under her name. So the presumption is, pagkaari mo yan. Pero she denied that was her luggage. Na-detain ng halos 1 buwan ang babae at naharap sa reklamo pero dinismiss ng DOJ ang asunto. Based on the appreciation of facts by the Department of Justice, hindi raw sa kanya. Kaya na-dismiss po yun. Yes. Pag-uwi ng babae sa Canada, naningil siya ng compensation sa sinakyan niyang airline na dapat daw ay responsable sa kanyang bagahe base sa ulat ng isang Canadian news program. Pero tumanggi raw ang kumpanya. Naungkat din sa Canadian report na isa ang babae sa di bababa sa 17 nasangkot sa tinawag nilang baggage tag switching sa nakalipas na taon. We already coordinated with our foreign counterparts. Binigyan naman natin yung information na ganito yung nangyari para maabisuhan din ho sila and they could also make their own investigation. Payo ng CAAP o Civil Aviation Authority of the Philippines, mainam na malitratuhan ang bagahe habang sine-check-in. Sabi mo, una, this is my bag. Ito yung
ito yung klase ng bag ko. Bakit ito black at sa akin blue? So you have reasons na sabihin mo hindi akin yan. Because you have an evidence. Ganyan ang diskarte ng ilang nakausap naming pasahero bilang pag-iingat. Pinicturean lang po. Tapos sinend po sa messenger ko tsaka sa mga family ko po. Pipicture namin yung maleta namin with yung tag, para halimbawa mangyari sa amin na magkapalit, meron kaming pangahawakan. After your luggage leaves your hands and goes on the belt, you really have no, control over it then. So basically, hope for the best. Payo rin ng kaap, kung kaya, maglagay ng tracking device sa bag na nakalink sa smartphone app para malocate ito. Ingatan din ang boarding pass na may bag identification tag. Dapat dala-dala mo to kahit na nakauwi ka na dahil you're protected dahil meron yung barcode. Matitrace yan ilang kilo ba yung bagahe mo. And beside, may camera eh. You can prove na hindi akin yan. Sabi ng Bureau of Customs, sa mga nakalipas na buwan, wala silang natanggap na kaso ng baggage tag switching. Nakikipag-ugnayan daw sila sa mga otoridad para matiyak ang kaligtasan at seguridad ng mga pasahero. Von Aquino, GMA News. Stumbling block ngayon sa Senado kung alin ang lehitimo sa grupo ni na Senator Win Gatchalian at Alan Cayetano. Si Senator Erwin Tulfo ng Gatchalian Block nagbantang ipapahuli ang mga magdaraos ng anyay Peking hearing matapos ang Blue Ribbon Committee hearing ng Cayetano Block. May report si Sandra Aguinaldo. The Blue Ribbon Committee hearing is now called to order. Nang ituloy kahapon ng Blue Ribbon Committee ng grupo ni na Senador Alan Peter Cayetano ang pagdinig sa flood control projects, Walang staff. Wala yata yung mga staff namin sa Blue Ribbon Committee. walang Senate Secretariat. Si Cayetano ang nagpanumpa sa mga resource person na 18 dating tauhan umano ni dating Congressman Zaldico. Do you swear or affirm to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth in these proceedings? Thank you. Wala ring nag-record sa kabuuan ng committee hearing. Nang matapos ang pagdinig, sinabi ni Senador Rodante Marcoleta na may kasunod pa ito. Marami po tayong kukunin. Binanggit po ninyong mga addresses na kung saan dinala yung mga pera. May patatawag po tayong mga tao para i-confirm po na talagang na-deliver yun, yung mga sasakyan na ginamit. Suspend the hearing until further notice. Pero ang pagdinig, walang saysay ayon kay Senador Erwin Tulfo, ang itinilagang Blue Ribbon Committee Chairman sa ilalim ng grupo ni Senador Sherwin Gatchalian. Hindi na po ako papayag na maghihiring-hiringan kayo dyan. At I will have you arrested. I promise. Kahit na senador ka, kahit na sinasabi mong matanda ka na, ilang taong ka na sa Senado, try me. Magpahiring ka ng Blue Ribbon ulit. Magpahiring ka. I don't care kung dati kang Senate President, dati kang Speaker of the House, I don't give up. Talagang papahuli kita. Kung hindi papahuli, kung ayaw ng usa, bibit-biting kita, kwikwilyohan kita, palalayasin kita dyan sa floor na yan. Because I am the legitimate Blue Ribbon Chairman. Para sa presidente ng Integrated Bar of the Philippines, ang kawalan ng Senate Secretary at stenographer, indikasyon ng irregularidad ng pagdinig. Kasi nga, wala ngang authority. Kumbaga, yung proceeding, it is as if it did not happen or it did not take place. Mahalaga pa naman ang records ng committee hearings dahil layo ng mga pagdinig na makatulong sa pagbabalangkas ng batas o in aid of legislation. Sa Lunes ang hearing ng Blue Ribbon Committee ni Tulfo. Imbitado rin dito ang mga dumalo sa pagdinig ng grupo ni Cayetano. We are inviting them, pag hindi po sila sumunod, papaliwanagin po namin sila and then mag-i-issue po kami ng cite them for contempt. And entonces po, yung aming pong usaha, yung aming pong mga pulis, pwede po namin i-order na hulihin po sila, dalhin sila dito sa Senado. Hininga namin ang reaksyon si Attorney Levy Baligod, ang abogado ng 18 pero wala pa siyang tugon. Ang kawalang katiyakan kung aling grupo sa Senado ang masusunod, idinulog na ng isang guro sa Korte Suprema. Inaas ko lang po yung Supreme Court kung valid ba yung quorum or hindi. Kasi nagkakagulo pati yung mga tao sa social media, pati iba't ibang mga legal expert nagkakagulo sila. So at least nasa Supreme Court naman yung final say. Habang wala pang nakikitang solusyon sa girian sa liderato ng Senado, lumulutang ngayon ang pagkakaroon ng special session ng Kongreso para matapos ang ilang priority measures
pati na rin ang nabinbing trabaho ng Commission on Appointments. I'm willing to talk to anyone, including the 11, to find common ground. But ilalabang ko yung tama, pati yung Senate presidency. We're not going to give up. I plan to extend my hand to all the senators, no? Whether majority, minority, but of course in this case, the new minority. Sandra Aguinaldo, GMA News. Kabi-kabilang pagbaha, bunsod ng walang tigil na ulan ang namerwisyo sa Visayas at Mindanao. Sa Cebu City, abot bewang ang baha sa bahagi ng Hacosalem Street. Matagal namang humupa ang baha sa bahagi ng Osmeña Boulevard dahil sa baradong drainage. Ligtas namang nakatawid sa rumaragasang ilog ang isang tricycle sa General Santos City. Landslide ang nagpahirap sa mga motorista sa Calamansig, Sultan Kudarat. Ayon sa Pag-asa, habagat at localized thunderstorms ang nagdudulot ng mga pag-ulan sa malaking bahagi ng bansa. Mga kapuso, asahan ng maulang weekend. Nasa Philippine Area of Responsibility pa ang bagyong Esther. Sa 11 p.m. bulletin ng Pag-asa, nakataas ang signal number 1 sa northern portion ng Batanes. Huling namataan ng bagyo 300 kilometers hilaga ng Itbayat. Taglay ang lakas ng hangin na 45 kilometers per hour, bugsong aabot sa 55 kilometers per hour at galaw na 15 kilometers per hour pahilagang Silangan. Bukod sa bagyo, nagpapaulan pa rin ang habagat sa northern at central Luzon. Base sa datos ng Metro Weather, posibleng ulanin bukas ang buong Luzon, ilang lugar sa Western Visayas at sa Mindanao. Asahan naman ang katamtaman hanggang malakas sa buhos ng ulan sa linggo sa buong Luzon, lalo sa tanghali hanggang hapon. Mataas din ang tsansa ng pulu-pulong pagulan sa Visayas at Mindanao. Sa Metro Manila, asahan bukas na mag-uumpisa ang ulan sa tanghali na posibleng tumagal hanggang hapon. Posible namang tumagal hanggang gabi ang mga pag-ulan sa linggo. Pinag-aaralan ng Japan ang iba pang mga hakbang para mapadali ang visa application para sa mga Pinoy. Sabi ni Japanese Ambassador to the Philippines, Endo Kazuya, malayo na ang narating ng relasyon ng Pilipinas at Japan at mahalagang bahagi nito ang people-to-people exchanges. Mula June 2024 ay niluwagan na ng Japan ang kondisyon para sa multiple entry visa ng mga Pilipinong merong substantial level of income. Mula naman October 2024 ay visa-exempt na ang mga Pinoy na may hawak ng diplomatic passport. Dahil sa pagdami ng visa application, nagbukas na rin ang embahada ng Japan Visa Application Center at e-visa system para naman sa mga sasali sa package tours ng ilang travel agency. Sa tanong kung pwede na visa-free entry para sa mga Pinoy, sinabi ni Endo na kailangan itong dumaan sa kanilang maingat na pag-aaral. Kabilang daw sa mga konsiderasyon ay ang epekto nito sa lipunan at ekonomiya, public safety and security ng Japan. Actually, this is one of the most frequently asked questions against me. Our embassy has been making steady efforts to improve and streamline the application processes. We will continue to explore what better further measures may be possible going forward. As for the specific benchmark, that is not something I'm able to elaborate on as it touches upon the internal criteria of our screening process. Bago ngayong gabi ang magkahiwalay na aktibidad sa Albay. Mag-alas 10 ngayong gabi yumanig ang magnitude 5.3 na lindol ng epicenter ay sa dagat sa bayan ng Santo Domingo. Ayon sa FIVOX, tectonic ang pinagmula ng lindol at asahan ang mga aftershock. Ngayong gabi rin, nagbuga ng lava at uson o pyroclastic density currents ang Bulkang Mayon. Simula pasado alas 6 kanina. Nananatili sa Alert Level 3 ang Bulkang Mayon. Walang kaugnayan ng naitalang lindol sa pagbuga ng uson ng Mayon.